Hello ulit mga ka-antrep, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So sasagot po tayo ngayon ng mga katanungan, ng mga mabilisang katanungan at mabilisang kasagutan. Before that, sorry. Ayan, bago po tayo magpatuloy, kung bago ka lang po pala sa channel na ito at hindi pa po nakapag-subscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at saka yung notification bell po para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na bagong video. So kung napapansin nyo po, hindi po yung usual ko na spot na pinag-vlogan dun sa store. Nandito po ako dito sa side banda kasi gagawa din po ako ng sticker mamaya. Mag-vlog ako ng about the sticker printing business kasi syempre nasa motor parts tayo, diba? Tapos kasama sa mga binibenta natin yung mga maliliit-liit na stickers na mga pandikit sa motor. So, gagawa din po ako ng video about sticker printing business na mga maliliit-liit lang, lalo na po ang mga anak nyo ay mahilig mag-layout, mahilig mag-design, kagaya ng panganay ko, kaya ayun, gumagawa-gawa na rin kami ng sticker at yun po yung sinishare ko naman dito, pandagdag naman din po kasi malaki din ang kita sa sticker. So, ngayon po may katanungan tayo na magsasagot tayo ng mga maiikling katanungan na bibigyan natin ng mabilisang kasagutan. So, shout out to you, Sir Otap the Mechanic. Ma'am, magkasukat po ba ng rear sprocket ng TMX sa Honda Dream? Diba? Parehas silang apat ang butas. Tanong ko lang po. Actually, sir, napakaraming mga sprocket. Halos karamihan ay apat lang talaga ang butas. Ilan man lang yung 6 ang butas. Ano ba tawag dito? The Wind, yung mga Badja City 125. So, hindi po sila magkapareho. Ang TMX 155 at 125 po, magkapareho ang sukat ng kanilang sprocket sa likod. TMX 155 at 125, ito po, take note nyo, TMX 155, 125, Motor Star, Rusi, 125, 150, 175, Motor Star 125, 150, 175, ano pa ba? TMX 125 or TMX 155, pari-pariho po yan sila. At saka, Badja City 150 na boxer, pari-pariho yan silang parihong pang TMX 155 ang sprocket sa likod. Pero hindi po ang sprocket sa harap. Magkakaiba ng sprocket sa harapan. So ngayon, ang TMX po ay yun yung mga kapariho niya ng sprocket sa likod. Ito namang binabanggit nyo na Honda Dream. Ang pupwede po sa Honda Dream or kapariho ng mga Honda Dream, ayan po yung mga Rusi 110, Rusi 100, MP, Euro 110, Euro 125 na, ano ba tawag dito? Na mga half body, mga underbone na yan, yung Beeperman, mga ganyan. Euro, Rapido, yan yung mga 100, 110 na mga motor na yan, na mga maliliit na mga China motorcycles. Yan po yung mga pang Honda Dream or C100 na tinatawag natin. Sila yung magkakapareho, hindi po si TMX2 Honda Dream. Ngayon, ang engine sprocket po niya ng binanggit nyo na Honda Dream or C100, sila naman po ang magkakapareho niyan. Lahat ng mga maliliit, Smash, XRM 110, 125, Wave 110, Wave 125, Rusi 110, Rusi 100, mga Euro, Rapido, Euro 110, Motor Star 110, 125 na yung mga half body. Sila yung mga magkakapareho. Malinaw po ba? Okay, malinaw po. Okay, next question. Next question ay kay Ma'am Celia Espartero. Ma'am, sa Rusi MPY25, anong kapero na sprocket, ma'am, pwede ilagay? Ayun na. So, ito, same question. Yung Rusi MPY125 na yan, ang sprocket niya sa likod, yan yung mga pang C100. Ano ba? Oh, yan. Di ba mga half body yan? Itong MPY, hindi ako familiar sa MPY na ito eh. Pero half body ito siya eh. So, yan yung mga pang Dream, Honda Dream. Ang engine sprocket naman yan, yung front sprocket niya, yung maliit na sprocket, same with the XRM. XRM/Wave/ Rusi /Smash, yan, sila yung mga magkakapareho. Okay po? Alright, next question po natin from Francis J. Loha. Ano po maganda para sa gulong interior na 1890 by 14? So, ang ano po natin dito, pagdating po sa interior to gulong, ang ating pong pinaka, ano bang tawag doon? Logic is mas maganda na maliit compare sa malaki dahil ang interior po ay elastic, umuunat po siya. So kapag nahanginan, uunat, lalapat pa rin siya sa gulong. Unlike kapag malaki, ay hindi po siya maglalapat doon sa gulong, so may tendency po siya na maipit, agaw, flat po siya. Ngayon kung ang iyong gulong ay 1890 by 14, pwede mo po siyang interioran ng 250 by 14 kung wala kang mahanap eksakto na 1890 by 14, or depende kasi sa brand. May mga brand kasi na ganyan yung numbering nila, may mga brand din na hindi ganyan ang number na makikita mo sa mga interior sa mga gulong. Ngayon, ang gulong mo kung 1890 by 14, pwede mo po siyang lagyan ng 250 by 14 or 1890 by 14 din, or 8080 by 14 or 7080 by 14 or 7090 by 14. Basta't medyo maliit siya, wag lang malaki. Same thing with the halimbawa po, 200 by 17 ang inyong gulong.
So kung ang gulong mo ay 200 by 17, wala kang mahanap na interior o walang available, halimbawa gabi na, madilim na, wala na ibang bukas na tindahan, may tindahan, kagaya halimbawa kami pinakahuling nagbubukas dito, nagko-close dito. Halimbawa naubusan ng 200 by 17, ang gulong ng harapan ng motor mo ay 200 by 17, pero may available na 1.85 by 17 or 4590 by 17 or 1.75 by 17 is pwede na po yun siya. Wag lang gulungan ng 225 by 17 or 250 by 17, yung mas malaki doon sa sukat, wag po ganon. So let's say for example naman 250 by 17 yung iyong gulong, walang available na 250 by 17. So pwede ka po mag-interior ng 225 by 17. Below one number, below ka po doon sa actual number. Ngayon kung ang gulong mo ay 275 by 17, walang available, naubusan. Halimbawa kagaya nakaraan, naubusan ng 275 by 17, pwede mong interioran ng 250 by 17. Halimbawa naman, same thing yan. Kung 14 man yan, 18 man yan, 17 man yan. Halimbawa, walang 300 by 17, naubusan. Kailangan mo, pero may available na interior na 275 by 17, pwede na po yun siya. Ngayon, kung ang gulong mo, halimbawa, may mga gulong kasi na halimbawa, 90-90, o 90-90 by 17, or 90-90 by 19, o pwede mo siyang interioran ng 275 by 275 by 17 or 19 or 21. Basta't maliit siya compare sa gulong. Wag lang malaki ang number niya kaysa sa gulong kasi pag humangin yun, hindi siya lalapat doon mismo sa pinaka-surface ng gulong. So, madali siyang ma-flat. Hindi kagaya kapag medyo maliit. Siyempre, uunat siya dahil ang mga interior naman, ay banggitin ko na rin, Izumi Super na, ay Izumi na mga interior ay mga kaganda ng mga quality ng rubber, napaka-elastic. Same with the Sapphire. So, okay po ba? Ngayon, kung 110, marami yan. Pag mga 110 by 14 or 110 by 17 or by 19 or 21, interioran nyo ng 300 by 17 or 21, mga ganon. So, downgrade yung number compare doon sa iyong number. Ngayon, kung may available naman po na sukat, like say for example, 8090 by 14, may available, yun po yung gamitin nyo. Ngayon, maraming nagre-reason na agaw ipit daw. Okay, kasi hindi naman yun agaw ipit kung same ang number. Kasi uunat naman talaga. Lalapat yan siya doon. Kapag medyo maliit, mas lang siya. Mas unat lang talaga siya. So, same thing din. Kapag masobrahan mo rin ng hangin, mabilis din siyang mag-crack or pumutok. Or, yun, madali din siyang ma-damage. So, ganun lang po yun. Okay na po? Thank you! Okay, last question. Dahil mahaba na ito, 3 question tayo dito na sagutin. Shout out to YouTube 7291. Hi ma'am, ano po ba yung magkakapareho na brake shoe ng mga motor? Okay, napakarami. Okay, start tayo sa pinaka-basic at pinakamaraming mga magkakapareho. XRM 110, 125, Wave 110, Wave 100, Wave 125, Smash 110, Smash 115, Shogun, mga Rusi 110, Rusi 100, Rusi MPY 125, Euro Rapido, at saka, Smash 115, ay pari-pariho po ang brake shoe niyan na mga pang XRM. Same yan sila. Ngayon, yung pang pang TMX 125 Alpha, ang harap likod niyan, TMX 125 Alpha, ay pang likod naman niya ng XR 125 at XR 150. Yung mga Euro naman, yung naka HD3 na, HD3 ang hub, ang mga magkakapareho niyan ay yung HD3 na brake shoe, same with the Badja City 125, yung pang-animan ang butas ng ng sprocket, yung mga pang-wind. Tapos, same with the Boxer, sila ang mga magkakapareho. At saka Euro, at saka Rusi na naka HD3 na mga hub. Ngayon, pag Euro naman is, kung kung stock niya is HD3 kasi yun. Pero kapag ang hub kasi, magdedepende na yung brake shoe, depende sa hub. Halimbawa, Rusi. Si Rusi kasi, napakabilis na ipamalit na hub dyan kay Rusi. Is instead na HD3 ka before, yung iyong brake shoe HD3 ay magiging TMX kung pinalitan na ng TMX. Kaya marami din nga dito nagkakamali. Halimbawa, bibili ng brake shoe. Tapos, anong motor mo? Rusi. So, syempre, bibigyan mo ng pang HD3. Pero nakapagpalit na para babalik, ma'am, hindi po ganito. Yung gano'n na po siya, yung hindi butas. So, ang hub pala nun ay TMX na. So, sila yung magkapareho. And then, Badja City 100, ang harap likod niyan ay pareho. Pang 100. Pero ang Badja City 100B ay yung pang likod niya, ay yung pang HD3. Tapos, ang harap niyan is yung pang Badja 100.
Ang TMX 155 ay pwede din siya sa Motorstar kung nagpalit na ng brake shoe, ay ng hub ang Motorstar, mga 125, 150, 175 kung pinalitan na ng hub ng ng TMX 155. Pero kung hindi pa yung mga yon, ay pwede siyang talaga siya, yung stock ng mga Motorstar na yan ay pang TMX, yung kanyang brake shoe. Ngayon, pwede ring maging HD3 siya, yung butas na, depende kung nagpalit na ng hub yung mga motor na yan. Tapos, si Boxer ay pang HD3 din. Iba rin yung brake shoe ng pangharap ng TMX 155. Malaki compare sa panglikod niya. Tapos, yung pang naman, yung pang TMX 125 Alpha, yun ang harap likod nun. Pwede rin ang brake shoe nun doon sa panglikod ng XR 125 at saka XR 150. Tapos ang pang Barako naman, ang harap ng Barako at likod ng Barako ay magka-same lang ng sukat. Yung brake shoe nila ay pwedeng kahit saan mo ikabit. Pareho lang ang laki ng sukat ng kanilang brake shoe. Okay? Tapos yung mga pang Mio, ayun, may mga maraming kapareho din ng mga pang Mio. So, pwede siya sa Mio na, basta sa mga scooter, wag lang yung mga old model kasi iba yung groove niya ng ganun, yung lalim nun. Tsaka ang SkyDrive, mga FI, sports, address yun, iba din siya kaysa hindi FI. Yung mga old model, yung mga hindi naka-FI, ay malaki yung brake shoe niya compare sa mga pang FI. Ngayon yung mga pang Click, Supremo, Honda Beat, Click 125, 150, ang panlikod niyan ay pare-pareho. Pero ang harap kasi nun ay brake pad. So magkaiba din. Ang brake pad ng Honda Beat at saka ang brake pad ng Click 125 na hindi Click 125 ay magkapareho. Pero yung Click 150 at Click 125 ay sila yung magkapareho. Okay, medyo komplikado yan at mahirap umorder ng mga ganitong klaseng pyesa pag sa online. Dahil po palagi nagkakamali yan ang mga, lalo na yung walang mga physical shop. Kasi pag i-search mo nga halimbawa sa Shopee, brake pad ng Honda Beat ay ng Honda Click, ang ipapakita nila doon yung kapareho ng Honda Beat. Pero pag ay SIM na ng Click 150. Marami na rin ako na-experience yan at marami mga customers yan dito pupunta kung gusto pwede daw ipaswap yung kanilang nabili kasi mali. Marami palaging mali. Meron pa nga black mismo. Yung cylinder black mismo, mali yung pinadala, ayun brake shoe, yung mga hook, basta't marami. Lalong-lalo na kapag sa online na walang physical shop. Kasi marami naman sa online kasi sa Shopee na wala namang mga physical shop yan. Mga nakikigrab lang ng mga picture doon sa mga may shop din na iba. Tapos mali na yung description nila. Doon ka na magkakamali sa pag-order. Lalo na kung pyesa, pupunta na lang kayo dyan sa mga physical store na may mga shop dyan sa inyong lugar. Sigurado ka, makita nyo yung item muna, masukat nyo, masipat nyo kung okay siya. Kaysa naman sa Shopee na walang physical store, hindi mapagkakatiwalaan yung inyong ino-orderan. Mali-mali naman. Naghintay ka na ng araw, okay lang, sana kung the next day napadala na, naghintay ka na ng araw, mali pa, nasayang pa yung pera mo. Ang hirap-hirap pa magproseso ng return refund, diba? Diyos ko, yung ako nga nagpa-return refund, umabot na ng 4 months, nagtigil na lang ako kakapalo up kasi wala din nangyari. Ayun, ewan ko sa inyo, siguro congratulations kung na-process yung inyong refund, replace na yun, ako wala na. So, yun lang muna para sa ating tatlong katanungang question and answer at susunod naman natin dahil masyado nang mahaba ang ating pinag-usapan. Thank you at sundan nyo po yung mga susunod pa nating video, may mga sasagutin pa tayong katanungan. Please subscribe at palike naman at comment na lang po kayo sa ating comment section. Thank you!